Sa Pilipinas, sinusubok ng mahahaba at matatarik na daan sa kabundukan ang mga heavy-duty na truck. Para sa mga fleet, napakahalaga ng ligtas at kontroladong pagmamaneho pababa. Ngunit ang tradisyonal na water-cooled braking ay nagdadala ng mga seryosong hamon katulad ng overheating, mabilis na pagkapudpod, maputik na daan, at magastos ng pagkaantala sa trabaho. Upang malutas ang mga problemang ito, ipinakikilala ng Shakman ng isang mas maaasahang solusyon, ang hydraulic retarder. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-convert ng kinetic energy ng sasakyan na maging init na patuloy at ligtas na inilalabas sa cooling system ng truck. Ang resulta ay walang tigil na maaasahang puwersa ng pagpreno. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng maximum braking torque na aabot sa 4,000 Nm. Ang lakas ng pagpreno nito ay higit na malakas kaysa sa karaniwang exhaust brake. Habang ang exhaust brake ay namamatay pagkatapos lamang ng 3 segundo ng paggana. Ang paggamit ng retarder upang bumagal ay nakakabawas sa dalas ng pagpreno. Sa pag-alis ng heavy load, ang buhay ng gulong at brake pad ay humahaba ng halos 50%. Nabawasan na nga ang maintenance. Ang retarder na ito ay nakakatipid pa sa mga operator na average na 300,000 pesos kada taon para sa bawat truck. Wala nang mga paghinto para sa tubig at wala na ring maputik at mapanganib na kalsada. Ang mga fleet ay patuloy na nakakabiyahe na nagpapataas sa kita. Sa loob ng cab, ang operasyon ay napakadaling intindihin. Ang graded braking system ay may 5 setting. Ang constant feed gear ay automatikong nag-a-adjust ng torque upang mapanatili ang takbo. Kapag ginagamit ang retarder, ang transmission ay dapat palaging nasa forward gear. Huwag itong gamitin sa neutral. Panatilihin ang bilis ng makina sa itaas ng 1,500 RPM upang matiyak ang sapat na pagpapalamig at maiwasan ang overspeeding ng makina. Gamitin lamang ang retarder kapag ligtas ang kondisyon ng kalsada. Huwag itong gamitin sa niebe, yelo o madudulas na daan dahil maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa sasakyan. Kung magkakaroon ng brake pull, patayin agad ang retarder. Huwag biglaang ilipat ang retarder sa mas mataas na gear. Ang labis na braking torque ay maaaring magdulot ng biglaang pagpreno at pagdulas ng sasakyan. Huwag gamitin ang retarder sa mga biglang pagliko. Huwag din kailanman gamitin ang retarder bilang parking brake. Huwag gumamit ng tubig bilang engine coolant dahil magdudulot ito ng pag-agnas sa heat exchanger at magpapababa sa kakayahan nitong magpalamig. Huwag tapakan o hampasin ang control valve o heat exchanger habang ginagamit o pag-maintenance. Palitan ang 6.5 liters ng 10W40 gasoline engine oil sa mga sumusunod na agwat. Sa mining truck ay 70,000 km kada isang taon. Sa road truck ay 100,000 km kada isang taon. Sa halos buong pababa, hindi na kailangan tapakan ng driver ang foot brake. Inilalaan na lamang ito para sa tuluyang paghinto na nagpapahintulot sa sasakyan na mapanatili ang ligtas at kontroladong bilis. Sa labas, walang mapanganib ng water mist at talagang walang umuusok na preno. Para sa maximum na kontrol, maayos na gumagana ito kasabay ng exhaust brake. Sa pagdating sa ibaba, patayin lamang ito. Bilang isang built-in safety feature, otomatikong namamatay ang retarder na sandaling tapakan ang silinyador upang hindi kailanman makaabala sa lakas ng makina. Ang mga resulta ay napatunayan na sa ibang bansa. Sa Indonesia, meron kaming mga kliyente na truck na nilagyan ng mga retarder na ito ay nakitaan ng malaking 34% na pagbaba sa mga rate ng aksidente, kasabay ng mas mababang gastos sa operasyon. Sa pagmamaneho ng mga mahahabang pababa, ang kaligtasan ay ang pinakamahalaga. Tinitiyak ng Shakman Hydraulic Retarder na ang bawat biyahe ay ligtas, maayos at lubos na kumikita.